Ano, Betchay? Napag-isipan mo na ba yung inaalok ko sa'yo? Huwag na lang muna. May nakita ang pagdidilihensyahan ko ngayon eh. Hayaan mo, kapag nangailangan uli ako, lalapit ako sa'yo, ha? Eh, mukha namang nag-enjoy ka naman dito, ah. Oo naman! Natutuwa nga akong kausap yung mga papuyo, no? Ganito na lang. Ikaw na lang kaya ang mag-manage nitong Virgin. Talaga? Total, kabisado mo na kung paano patakbuhin ito at kung paano pakitain. Di ba? Eh, pero pag ako nag-manage dito, papalitan ko yung mga babae. Ako naman. Matagal na ang serbisyo ng mga yan dito. Naku, Richay, ikaw ang nagdadala ng sigla at ng kita dito sa Virgin. Kaya, bilang may-ari, siguro karapatan ko naman na sa'yo ko ialok ang pamamahala ng Virgin. Ano? Tinatanggap mo na? Sige, tinatanggap ko. Ha? Gagawa ko ng gimmick para dumugin uli ang Virgin. Kailan ako magsisimula? Kung gusto mo, ngayon na. Sir, ma'am, tinatawag niyo raw po ako. Any update from Lucas or his men? Ang huling sinabi pa sa akin nila, sinusundan na nila si Samantha Jacinto. Yeah, but how long ago was that? Bakit hanggang ngayon, wala pa rin tayong balita? Isang pipitsuging babae lang yon. Sisiw lang dapat sa kanila yan. Ma, Lucas, nasaan ka? nandito kami sa Estero 1. Anong ginagawa niyo dyan? Ano nangyari sa lakad ninyo? Papuruhan ko na pa eh. Kay Samantha, Pinaulan na namin ng bala. Natamaan ko tapos nahulog sa ilog. patay na ba? Pa, sa dami ng balang ginamit namin, siguradong todas na yun. Nakita ba ng dalawang mata mo? Nasaan ang bangkay? Di pa lang namin makita yung bangkay. Dati akong pulis, Lucas. At ang pinaka-importanting aral na natutunan ko, hanggat walang bangkay, walang patay. Tita, pasensya na ho kayo naistorbo namin kayo sa oras ng gabi. Yes. Where's Sam? Nasaan si Sam? Si General Huba nandito. Meron kayo importante kailangan malaman. Ano nangyari? Anong ginagawa niyo rito? Sir, kumalma lang po kayo Huwag kayong mabibigla. May tumambang ho kay Sam. Hindi namin alam kung nasan siya ngayon at nakita namin sa sakyan niya natadtad ng bala. Ang anak ko, nabaril! God! Ma'am, ginagawa po namin ang lahat para mahanap siya. Ma'am, nasa area pa rin po yung mga kasamahan namin. Saan huli nakita yung sasakyan ni Sam? Sa Calle Soriano. Ricardo, ang anak natin, anak natin.
Rosana, simula ngayon, si Betchay na ang manager ng Virgin. Ano? Bakit siya? Basta, kung ano man ang sabihin niya, yun ang sundin niyo. Hindi. Sandali, boss. Ang tagal ko ng manager dito. At saka, boss, dati kami may-ari nito. Dati yun, hindi na ngayon. Rosana, ikaw yata ang nakakalimot. Nung araw, sa laki ng utang mo sa akin, itong Virgin ang pinambayad mo. Ikaw pala malilimutin, Rosana. Tigilan mo ako, Betchay. Tigilan mo ako. Pasalamat ka. Hindi pa kita sinisibak eh. Kahit na malaki ng lugi nitong Virgin. At ibabalik ko ang alindog ng Virgin. Ako bahala. Tumingin ka, may ka na. Oo. Kayo, kung ayaw niyong sumunod kay Betchay, pwede na kayong umalis. Ha? Maghanap na kayo ng ibang trabaho. Tatlong pangyayari sa loob ng maikling panahon. Dumalaw ang mga magulang mo. Hinambos ang convoy ni Mr. Chan at ngayon, tinambangan si Agent Jacinto. Aminin mo na may kinalaman ka dito. Aminin mo na may kinalaman ng pamilya mo. Hindi ko alam eh. Di ba ikaw ang investigador? Ba't di ka maghanap ng ebidensya? Huwag mong pilosopuhin ha. Buhay ng ahente ko ang pinag-uusapan natin! Kung namamalayan ka ng ahente, huwag ka maghanap ng ituturo! Sir! Bitawan niyo! Sir! Ano, sir? Bitawan niyo ko! Sir! Bitawan! Kaya pala sinapak ni Jacinto si Mr. Chan. Inagaya ka. Bitawan niyo ko! Sir! Huwag niyo ko! Huwag niyo ko pakialaman! Huwag niyo kong pakialaman! Ano? Kaya mo! Ituloy mo! Makinig kang mabuti. Kung mapatunayan ko na nasa likod kayo, ikaw at ang pamilya mo sa mga nangyayaring ito, hindi lang ikaw makukulong kundi babagsak ang organisasyon ninyo! Tama si tatay. Nagkakaedad na ako. Pero ngayon, wala pa din malinaw na direksyon ng buhay ko. Sana, yung napasok kong trabaho, yun na ang maging daan para maging maayos ang buhay ko at ang buhay ng pamilya ko. Sana lang, walang mangyaring masama sa akin. Wala naman akong alam na ibang trabaho. Dahil hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Tanging pakikipagbasag ulo lang ang kakayanan ko. Kaya ito ang gagawin ko para magkadireksyon ng buhay ko. Sa totoo lang, hindi naman ako naghahangad ng sobra-sobra. Ayos na sa akin ang buhay namin. Basta makaraos lang sa araw-araw. Siguro, ang kulang na lang sa akin ngayon, yung babaeng mamahalin ko at makakasama ko. Lord, hindi naman ako naghahangad ng babaeng sobrang ganda. Ayos na po sa akin kahit simple lang. Basta aalagaan po ako at pakamamahalin. Ganun din po sana ang mga magiging anak namin. Sana dumating na po siya sa buhay ko, Lord. Sana po makilala ko na siya. Okay lang, Lord. Kung gusto niyo siyang iulog sa akin. Lord, ang bilis naman. Diretsay mo na ako. Tungkol ba to sa anak mo na nasa kustudiyan ng NCIA? Gusto lang kitang makilala. Establish a connection. Maybe one day, a possible partnership. A collaboration. Kilala ko mga kagaya mo at alam na alam ko ang mga galawan niyo. Oh, I'm sure. Sa tagal mo na sa NCIA, marami ka nang alam. But in the real world, it's not what you know, but who you know that matters.
meron na pala tayong ahas sa loob ng NCIA. Ahas? Hindi niyo ako ahas. Ako ang inyo. Alas? Crispy pata at pansit. Ha? Iuwi mo. Pakain mo kay Gabo at kay Rudy. Bakit may lason ba to? Kaya pinapakain mo kay Rudy at Gabo? Wala. Para sa'yo lang talaga. Bigyan mo lang si Gabo at si Rudy. Magkano to? Bawas na naman sa sweldo. Hindi. Bonus yan. Para sa isang magaling na manager. Wow. Ganun palang pakiramdam no, kapag ikaw binibigyan at hindi naman ikaw ang bigay ng bigay. Salamat, ha? Alam mo, Betchay, hindi lang crispy pata at pansit ang ibibigay ko sa'yo kung nung araw ako ang pinili mo. Ayun! Diyan na lang kayo, ha? Sige na. Ako na ang bahala dito. Sige na, lumabas na kayo. Ako ang gagamot ng sugat niya. Ako na rin magpapalit ng damit niya. Kanya, sige na. Labas tayo, labas. Sino ba yung babae yan? Ba't nakarating dito? Chong, bigla na lang mo nahulog sa bubong eh. Bakit sa bubong natin? Katami-dami ng bahay dito sa bubong pa natin nahulog. Tay, hindi ko kayo may umahabol sa kanya. Kaya bigla siya nahulog sa bubong. Baka nga, posible din yun. Kung may umahabol din sa babae yan, at baka matuntun tong bahay natin, delikado buhay natin. Oo nga, no? Mabuti pa, Dante, lumabas ka muna. Tingnan mo kung mga kahina-hina lang nagmamanman dyan. Sige. Tay, sana walang mangyari masama sa kanya. Sana nga. Ngayong Biyernes, Ricardo, nawalan ako ng isang anak at hindi ko nakakayanin na mawala ng isa pa. Dapat sinasabi na natin sa kanila kung nasan siya kasi kawawa naman baka hinahanap. Hindi lang si Sam ang tinalo ng mga Zafra, kundi ako rin mismo. Kung ano man ang ginawa nila sa anak ko, 10 beses ang ipapalik kong ganti sa mula. Ibibigay namin kahit ano, kapalit na kalayaan ni Victor. 150 million. Gagawin ko lahat ng inuutos niyo. Timbangan natin itong mga arbatong lalaki na mahaligid. Hindi tayo uuwi hanggat di natin nakikita ng babae yun. Tandado natin maigi yung ating mga pinto. Kasi baka mamaya, yung mga naghahabol sa kanya, mapunto na nandito siya, malaman na tinago natin siya dito sa bahay natin. Nasa panganib ang buhay niya ngayon, kinakailangan natin siyang protektahan. Coco Martin Sigabo. Sa dilim ng gabi. Napakalaking eksena nito kasi lalong-lalo na to, magkasabay itong yung nangyayari kay Gabo na merong napakalaking eksena dun sa pangatlong misyon niya at kay Sam naman dun sa kwento niya, ito naman yung gante o pagtatambang sa kanya ng mga Zafra dahil nga sa pagkakakulong ni Victor na ginagampanan ni GM Guzman. Ito na, tinambangan na siya. Ito na yung yung kwento kung paano na yung paglalapitin yung journey namin na mapupunta siya doon sa ginitong lupa dahil sa paghahabol sa kanya ng mga kalaban, wala siyang choice kundi magtago. And then, ang nangyari doon, sa kakatago niya, dahil tinamaan siya, nalaglag siya sa bubong doon sa bahay namin. At yun nagiging start ng takbo ng kwento kung paano kami magkakalapit, magkakakilala sa isa't isa. At doon tatakbo yung romance and comedy ng buong show. Kaya abangan po natin sa lahat ng mga manonood. Kasi papalapit na po na papalapit yung mga characters. At maraming mga malalaking artista ang papasok sa Sigabo. Kaya magkita-kita po tayo. Every 8 p.m. po yan, Monday to Friday. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya sumusuporta sa amin. Sana po panoorin nyo ang lahat ng mga series, teleserye, pelikula na ginagawa ng lahat ng mga Pilipino, hindi lang po sa amin, kundi sa buong Pilipinas po. Maraming salamat po.